Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Takashi Inoue at Wade Ryan, na kung saan paglalabanan nila ang Oriental and Pacific Boxing Federation Super Welterweight title maging ang WBO Asia Pacific Super Welterweight title. Ang kanilang fight schedule ay sa Marso 18, 2024. Doon giganapin ang bakbakan sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Na kung saan po mga kaibigan, mamayang gabi na po masasaksihan natin ang naturang bakbakan. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Isama natin ang comparison na kung saan sa comparison pa lamang natin, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang konting mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience sa laban, maging ang kanilang skills o mga galawan. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports speech kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin. Unahin natin ang sa panig ng taga-Australia na si Wade Ryan, na kung saan dadayuhin niya ang Japanese fighter na si Takashi Inoue sa mismong kanyang baluarte. Wade Ryan. Ang boksingirong ito bilang isang professional boxer may impresibong kartada po na 22 wins with 8 wins coming by way of knockout. May 11 talo, ngunit wala pang natalang tabla. Sa kanyang 11 talo, isang beses lamang ito nakatikim po ng technical knockout. Sa ngayon, may edad dito na 34 anyos at ang height nito ay 5 foot and 10 inches. Red 69.5 inches. South po ang kanyang stance. Knockout ratio 36.36%. Last fight nitong si Wade Ryan, Oktubre 15, 2023, nakalaban niya ang isang Russian fighter na si Serge Borevik. Panalo ba yun na decision si Wade Ryan? Pagdating sa eksperyensya o karanasan nitong si Wade Ryan mga kaibigan, dadako tayo sa uri ng kanyang mga kinalaban or opponent na kung saan para sa akin nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. So, mangalan lamang tayo ng dalawa. Nangunguna si Tim Tszyu, pumapangalawa si Michael Sirapa. At ang na-achieve pa po lamang ni Wade Ryan dito sa professional boxing ay ang mga regional title belts na kung saan ating babanggitin. IBF Pan Pacific Super Welterweight title, maging ang WBO Oriental Super Welterweight title. Pagdating sa skills ni Wade Ryan, mga kaibigan, paiba-iba ang kanyang galawan sa bawat laban. Sa makatuwid, all-around fighter si Wade Ryan, na kung saan po mga kaibigan, magaling ito sa teknikalan na bakbakan at lumalaban din bilang isang boxer-puncher. Lumalaban din sa 2-2 na bakbakan mga kaibigan. Na kung saan, dahil sa isang all-around boxer o fighter ito, may kakayahan ito sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban, which is yung kanyang defensive style. May hand speed, volume sa pagbato ng mga suntok, taglay ang timing at accuracy. Sa kanyang pakikipagsabayan or tututo mga kaibigan, napaka-epektibo dahil in and out ang kanyang ginagawa. Pagka nakita niyang pabor siya or makalamang siya, nagpapaulan siya ng mga suntok, tapos sabay pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban gamit ang footwork kung saan ginagamit ang ring, nagpapakawala ng jab para mapaipanatili lamang ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban po mga kaibigan. At napakahusay din ito bilang isang counter puncher. Ngayon, dadako tayo sa panig ni Takashi Inoue. Itong si Takashi Inoue naman po ng Japan, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada, 20 wins with 12 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 2 tabla. Sa kanyang 2 talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sa ngayon, may edad ito na 34 anyos at ang height 5 foot and 8 inches. Red 68 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 60%. Last fight ng boksingirong ito, Oktubre 12, 2023, nakalaban nito si Teran Matsali. Panalo by 6-round technical knockout itong si Takashi Inoue at nasungkit niya ang naidipinsan niya ang hawak-hawak niya na regional title belt, which is ito po ang WBO Asia Pacific Super Welterweight title. Pagdating sa eksperyensya nitong si Takashi Inoue, minsan na itong naging world title challenger, nakalaban niya si Jaime Munguia sa WBO World Super Welterweight title nito noon, na kung saan doon nakatikim ng talo sa kanunang pagkakataon si Takashi Inoue by unanimous decision. At ang pangalawa, future world champion pa po lamang noon na Tim Tszyu, na kung saan doon nakatikim ng talo si Takashi Inoue by unanimous decision. Okay, pagdating sa skills nito si Takashi Inoue, boxer puncher din po ito mga kaibigan. Taglay ang mga style na ating babanggitin: pressure fighter style, defensive style, brawler style or willing sa tuto o brawler na bakbakan, may counter punching ability.
Maraming nag-improve kay Takashi Inoue na kung saan po mga kaibigan may kakayahan na rin ito sa pagpapanatili sa kanyang distances, kanyang mga kalaban, footwork na kung saan side-to-side movement, ginagamit ang ring, taglay, ang power, timing at accuracy. Sa pagbato ng mga suntok, makamay or masipag din na bumabato ng mga kombinasyon itong si Takashi Inoue. Mga kaibigan, pagdating naman sa ranking dito sa 4 major title belt dyan sa Super Welterweight Division, ang source naman natin ay ang boxing scene sa kanilang rank 1 to 15 sa 4 major title belts, na kung saan nakita natin ang pangalan ni Takashi Inoue sa IBF rank 15. Ngunit itong si Wade Ryan ay hindi ko po makikita mga kaibigan. So, bago natin ihayag ang ating comparison, shout out po kay Meljon Gumba na kung saan siya po ang nag-request na gawa natin ng video, ang bakbakan na ito. So, ipagpatuloy na natin mga kaibigan. Comparison na tayo. Pagdating sa edad, parehong nasa prime ang dalawang boksingero at parehong 34 anyos po sila. Pagdating sa height and reach advantage, yamado si Wade Ryan. Mas matangkad po si Wade Ryan ng 2 inches sa reach 1.5 inches. Ngayon, dadako naman tayo sa kanilang stance, southpaw kontra orthodox, kung saan delikado sa antugan. Pagdating sa knockout ratio, yamado si Takashi Inoue na kung saan mayroon siyang 60% na knockout ratio, samantalang si Wade Ryan ay mayroon lamang 36.36%. Sa activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Sa eksperyensya mga kaibigan, bagamat pareho silang napalaban kay Tim Tszyu, pero hindi ko masyadong inano yun dahil si Tim Tszyu ay future world champion pa po lamang mga kaibigan. So, dahil sa itong si Takashi Inoue ay minsan na naging world title challenger, para sa akin siya po ang nakakalamang pagdating sa karanasan. Ngunit sa urit naman ng kinalaban po ni Wade Ryan ay hindi na rin po basta-bastang napag-iiwanan din sa karanasan ang boksingerong ito. Ngayon dadako tayo sa kanilang skills. Boxer puncher kontra all-around fighter. So may kalamangan sa skills si Wade Ryan po mga kaibigan. Oo. So dahil dito, sa pangkalahatan natin ng comparison, ang ikinalala lamang ni Takashi Inoue ay ang kanyang power at karanasan. Samantala si Wade Ryan, height and reach advantage at skills. So, skills at power. Sino ang pipiliin ninyo? Skills at power. So, dito mga kaibigan, para sa akin, sa comparison ay 50-50. Dahil aanin ang power mo kung di ka makatama. Ngayon, pagka umubra ang power, pwede niya may domina din ang laban. Dahil gamit ang power, pwedeng itong si Wade Ryan ay magrespeto doon kay Takashi Inoue. Or magkaroon ng takot, mga kaibigan. So, 50-50. Ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Perless ang aking prediction dahil 50-50 ito sa ating comparison. Perless prediction, Takashi Inoue by unanimous decision or split decision. Ngunit sa panig naman ni Wade Ryan na kung saan 50-50 nga sila sa comparison natin, hindi kagulat-gulat na may panalo din ni Wade Ryan ang laban sa pamamagitan ng split decision or unanimous decision. Gamit ang kanyang height and disadvantage at skills, husay pagdating po sa puntusan na kung saan pwede niyang talunin si Inoue round by round. Pero dahil sa dayo si Wade Ryan, alam nyo naman ang ibig kong sabihin, dapat siguro itong si Wade Ryan, kung kaya niyang in-knock out si Takashi Inoue or mapabagsak, pabagsakin niya. Dahil kung magkaroon lamang ito ng dikit sa scorecard, delikado siya na matalo sa pamamagitan po ng hometown decision, favoritism, ganyan. Para walang pagdidebatehan ng mga fans, kung kaya ni Wade Ryan in-knock out si Takashi Inoue, in-knock out niya na. At nang sa ganon, piho ang kanyang panalo. Pero pagka nawi sa puntusan, ang gawin naman ni Wade Ryan, dapat round by round siya ang makakalamang kay Takashi Inoue. Oo. Pero yun nga, para sa akin, fairless prediction ko, Takashi Inoue ako dyan by split or unanimous decision. Di ba mataas ang knockout ratio ni Takashi Inoue? Oo, mataas ang knockout ratio niya. Pero sa nakita kong skills ni Wade Ryan, problema yan para kay Takashi Inoue kung paano siya makalapit dito. Na kung saan may kalamangan nga sa height and reach advantage si Wade Ryan at yung skills mga kaibigan, ay kakayang ipanatili ang kanyang distances kanyang makakalaban. Na kung saan hindi ito madaling laban para kay Takashi Inoue, kaya naway sa fairless ang aking prediction dahil nga sa skills na taglay-taglay ni Wade Ryan na kung saan posibleng pahirapan si Takashi Inoue pagdating sa puntusan at pahirapan si Takashi Inoue kung paano niya mapasok ang range nitong si Wade Ryan po mga kaibigan. Pero tandaan natin na itong si Takashi Inoue ay isang boxer puncher at may pagka-agresibo din na kung saan ang mga agresibo ay nagpapahirap din sa mga all-around boxer tulad nila Guillermo Regundox. Ang nagpapahirap sa kanila ay ang mga pressure fighter, brawler.
yung mga agresibo. Kaya mga kaibigan, palaisipan ito, kaya naman magandang laban, oo, walang duda yan. Pero sa panalo mga kaibigan, napakahirap kung sino ang mananalo dito. Kaya nga, fearless ang aking prediction, pinili ko si Takashi Inoue. Pero kung tutuusin mga kaibigan, tandaan natin na may magandang skill si With Ryan, height and disadvantage. Na kung saan po mga kaibigan, walang duda or hindi rin kagulat-gulat nga na makuha ni With Ryan ang panalo sa pamamagitan po ng puntusan. Bakit lagi kong pinagdidiinan dito ang puntusan? Dahil po, sa may kakunatan po ang dalawang maglalaban. Si With Ryan may kakunatan din yan. Si Takashi Inoue may kakunatan din yan. Nakasurvive ito sa mga power punches na pinakawalan ni Jaime Munguia maging sa pinakawalan ni Tim Tszyu. Kaya mga kaibigan, hindi ko masabing matibay talaga si Takashi Inoue. May tibay lamang. Oo. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, madala niya ang kanyang tibay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kaya sumalo ng kanyang panga ng mga suntok o ang kanyang katawan ng suntok mga kaibigan.